Magandang umaga. Ang ating sistema sa bansang Pilipinas ay double standard. Double standard na sa lahat. Ang standard ay nag-apply kung ito'y pabor sa kung sino ang mga nasa poder. Pero kung hindi pabor sa kanila, ibang standard gagamitin nila. Nagsimula sa impeachment, pati ba naman salin, double standard. Pati investigasyon, double standard. Lahat na double standard. Yan po ang gobyerno ni BBM. Akalain mo naman, nagnakaw pa, double standard, trillion ang ninakaw. Tapos kay Sara, ang pinupukol na ninakaw, 612 million, 125 million. Tapos pokpokin mo, baby. Tapos yung si BBM, trillion na ninakaw. Ibasura yung impeachment, double standard nga. Pati sa pagnanakaw, double standard. So, wala na ba kayong naisip? Ang mga congressmen nakakampi na nagnakaw ay walang kaso. Ang hindi kakampi ng mga senador, may kaso. Si Joel Villanueva, although naniwala naman tayo na talagang dapat kasuhan, pero kakasuhan mo, pero yung kakampi ninyo na senador, si Ping Lacson, kasinungaling-sinungaling, hindi nyo kinakasuhan. Si BBM, si Romualdez, hindi nyo kinakasuhan. Si Garjula, hindi nyo kinakasuhan. Lahat ang dami, si Bong Revilla, kinakasuhan ninyo. Si Sandro Marcos, hindi nyo kinakasuhan. Ang mga kontraktor na kakampi nyo, hindi nyo kinakasuhan. Tapos, kung magkakasama kayo, panay pa kunwari. O ito, titignan natin. Pero unahan muna natin ito. Kahit nga sa usapin na addiction, bangag, double standard. No less than the president's sister, o hindi presidential sister, mali yun ha. Dapat ang correct term is president's sister. President's sister, Amy Marcos, siya mismo nagsiwalat, nag-expose na yung kapatid niya na si Ading ay adik. Ito, ipakita muna natin ito, na humihingi ng tawad si Amy Marcos sa tatay niya na nasa langit niya. Pinapabantayan pala sa kanya ni Apo si Ading, pero hindi niya nagawa pagbantay. Kung gumawa man siya nagbantay, hindi niya nabantayan ng gusto. Kaya ayun, nagiging adik. Ito po, pakinggan natin ang balita. Sa isang madamdaming mensahe na inilabas kahapon ni Senator Amy Marcos, humingi ito ng paumanhin sa kanilang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Saan niya ay pagkabigo niya na mabantayan ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang mensahe, sinabi nito na sinubukan niyang gampanan ang bilin ng kanilang ama sa kanya. Subalit, marami anyang mga pumigil sa kanya na bantayan ang kanyang kapatid. Hello, Argo. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad. Sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Hindi ko nabantayan eh. Kaya Dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya, maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako, talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad, hindi ko kinaya eh. Sa ngayon, Ayan ha.
Sinabi ni Amy, hindi niya kinaya. Kaya ano na lang gagawin natin, Amy? Eh di, gumawa ng Ay, wala. maayos. Ay, walang kwenta talaga itong ano na to. Walang kwenta itong kumag na ito. So, ito naman, no? Ipalabas natin ang sunod naman. Bakit si Jinky Luistro hindi kinakasuhan? Double standard din sa ano. Si Jinky Luistro hindi kinakasuhan. Tingnan mo, yung ano lang, cat eyes ha, na project. Grabe. O bakit, Rimulya, ba't di mo kakasanda si Jinky Luistro? Ayan. Nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagsumite ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Grabe. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan na mistulang bakas ng mga binaklas na Cat's Eye. Ang dating tila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano Natanawan. 2 buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On the process na po yung pagpapalit po ng aking to transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process pa ng pagtatransfer. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 Cat's Eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos. Kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng Cat's Eye, kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito, including tax and installation. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila pinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga Cat's Eye upon removal. Pinuntahan namin ng DPWH 2nd District Engineering Office para kunin ang kanilang panig, pero wala raw available na makipag-usap sa amin.
Sinubukan din naming hingan ng pahayag si Congresswoman Luistro pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga respondent sa inihaing reklamo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nasa O yan nakita mo naman yan Batiin ko lang muna si Lina Maladil. Good morning, watching from Jeddah. Bing Liwag, ikulong na yang Luistrong Mandarambong na yan. Celso Alilano, wala na sa lugar ang mga leader ng ating bansa. Bantayan mo sila. Sir, buti nandyan kayo para ituwid ang kanilang ginagawang mali. Si Ellen Cruz, hello po, from Hong Kong. Grabe si Luistro, super kawatan. Hello, Katoto. Sabi Ergo, magandang umaga. Ito naman, may isa pa tayong isa pang pag-usapan. Ito ang double standard sa kwan. Double standard sa salin. Kakasuhan sa Sara sa salin. Pero tingnan mong salin ni Romualdez at saka ni BBM. Tingnan mo. Noong 2020, ang salin ni Marcos, Bongbong, ay 203.8 million ang kanyang salin na net worth. Si Speaker Romualdez ay 475.6 million. Si BP Sara, 44.8 million. 2021, 203.8 million pa rin kay Marcos. Naging 475.0 kay Romualdez. 58.2 million kay Sara. 2022, 960.7 million. Tumalon! 760 million ang tinalon ng taas ng salin ni Bongbong Marcos. Kay Speaker Romualdez, maintain 475 million. Siyempre, tinatago niya. BP Sara, naging 71.7. Ano ang dinagdag? So, nagiging 13 million ang dagdag. Tapos, sa kay Bongbong 2023, naging 1.57 billion. Tapos si Speaker Romualdez ay tumaas na 18 million. Tapos si BP Sara ay umangat ng 6 million. Tapos 2024 ay umangat kay BBM ng 1.3 o 1.8 billion. Ang kay Speaker, naging 3.5 billion. Grabe. Tapos kay Sara, 9 billion lang ang dinagdag. So ano ito? Double standard na naman. Tapos i-impeach nyo si Sara. Dahil dyan, grabe naman kay ka-double standard. Sinong mayaman? Raimundo Ribocas. Attorney, anong nangyari pag krimen nangyari bago umalis sa ICC? Ang Pilipinas, mayroon ba jurisdiction ng ICC? Sa ngayon, wala na pong jurisdiction ng ICC. At dapat nga ipalabas na si Digong Duterte. Kahit sa pag-aresto may double standard. Ito pang na-discover natin. Wala palang request, hindi pala inaprobahan ng governing board ng Interpol ang pagpa-aresto, ang request ng ICC na arestuhin si Digong. Putsang ina. Ito na naman, na-discover naman natin. Grabe. So, si Andrea Guico, mayap abak. Watching from Singapore. Si Mildwen, Sara ang nakapagtataka. Okay. Tapos, baby, Dimition, hi po. O, yan Grabe, billion ang kinita ni BBM at saka ni Romualdez. Pero wala man lang parusa, double standard talaga kayo.
anak ng Chets. So ngayon, ito, pag-usapan na lang natin itong double standard din kay BBM. Ang kasong sinampa na impeachment kay BBM ay kompleto pagkadetalye para dapat obligado sila na iakyat ang kaso. Pero ang nangyari, kahit kompleto, binasura. Kay Sara, hindi kompleto pagkadetalye, pero inakyat. Yan, double standard na naman. Okay. Para malalaman nyo kung ito po, isang kaso kay BBM ay ganito. Yung isang kaso kay BBM nagbanggit ng kwento. Si BBM, sinampa ito ni Attorney Andre De Jesus. Si BBM po, sinabi dun sa reklamo na si BBM ay nagkaroon ng duda na matindi kung siya ay adik o hindi. Ito, pangalawang sinasalita, itong dudag ito ay nabuo sapagkat ang kanyang kapatid, mismo na si Amy, ang nagsalita sa Iglesia ni Cristo na rally na bangag, adik ang kapatid niya. Number 3, sinabi rin ni Amy, pati ang asawa niya na si Lisa ay bangag, adik. Sinabi rin ni Amy na pati si Sandro ay adik. Iba pang mga anak ni BBM at saka ay adik. Tapos inalok pa daw ang anak ni Amy na inalok ng cocaine. Alam mo, yan, binanggit niya na. So, ibig sabihin, binanggit dahil sa si Amy mismo nagkwento, ang duda ay napakatindi. So, sunod inalok, kahit na ang duda ay napakatindi, hindi pa rin nagpa-drug test. Kaya, kasunod na pag-allege, dahil sa hindi nagpa-drug test, ay nagsala siya sa tinatawag na betrayal of public trust. Kasunod yan, may dagdag pa na detalye na ang paggamit ng illegal na droga ay napaparusahan sa ilalim ng Section 15 Republic Act 9165 at hindi po ito pinatupad ni Bongbong Marcos. So yan, matindi yan. Si Eduardo, wala na kayong ibang pangkontra? So, babanggitin na lang na fake news? Tapos tawagin akong utot mo. Wala na ba kayong pangkontra? Nako naman. So, tapos binasura ang kaso laban kay BBM. Tapos may isa pang kaso laban nilatag laban kay BBM. Yung pagnanakaw sa Malay-Malayta, binanggit na nagpasigit siya ng 100 billion. Binanggit din na nagpabalita-malita, ginamit ang mga sinabi ni Saldico, ginamit din ang sinabi ni Gutesa. Binanggit din binanggit yung sinabi ni Yusek Adrian Bersamin at saka si Tregib Olaybar na nag-deliver ng pera. Pero mo kompleto pagkabanggit. Hindi na hinahanapan ng ebidensya yan para ipasa mang kaso. Tapos nakabanggit pa doon sa reklamo na si Adrian Bersamin ay nag-text sa cellphone kay BBM. Sir, nakuha ko na ang pera na 8 million. O tapos, ang sagot naman ni BBM sa kanyang cellphone na nagsimula sa 0918, be good. Kompleto pagkabanggit. Binasura. Naks ng waiting naman, matindi. Wala akong problema kahit DDS ako. Mas nakakamarangal ang pagiging DDS kaysa dilaw na kumakampi sa kawatan. Okay? Angie Bertie-Smith, kumakampi ka kay BBM, kawatan ka talaga. Okay? Pagkatapos, ang kay Sara naman na kaso, inaakusan nila na binulsa ni Sara ang pera sa confidential fund. Ang binabanggit nila sa kanilang reklamo ay nakakuha ng pera kay BBM, 125 million, nakakuha rin ng kinuha na inutusan yung mga tauhan niya, na kunin ang pera sa land bank, at inutusan daw kuno ni Sara na ibigay sa
intelligence officers na sila ni Lieutenant Colonel Dante Raymond Dante Lachica at saka Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. At pagkatapos ko ay ginamit mga deklarasyon na nilagay ko na sa gumastos sa mga hotel, tapos gumastos sa safe houses, sa kung ano na pa. Tapos sinabi na ang resibo na pinakita ay Mary Grace Piatos at sa mga peking pangalan. Natural mga peking pangalan. Hindi man lang ninyo nilagay sa inyong reklamo kung bawal ba o hindi ang paggamit ng mga resibo na Mary Grace Piatos. At wala kayong nilagay na kwento kung paano napunta sa bulsa ni Sara. Kulang-kulang. Tapos inakyat ninyo. So, double standard. Yan lamang po ang puntos ko. Double standard. Ha? Oh. Tapos another double standard. Pakita natin ang another double standard. Yung reklamo rin na tungkol sa salin kay Sara ay walang nakalagay sa reklamo sa salin kung ano mga salin na taon. Pagkatapos si Terry Ridon, wala na nga nabanggit, ay nag-motion pa na magkaroon ng tinatag na sabtina ipasubmit mula sa ombudsman ang salin niya sa noong panahon ng ito makita niyo ba? Isubmit daw yung mga salin mula pa nung pagiging vice mayor niya. Sinabi na nga ng Supreme Court na ang pwede niyong gamitin na salin, di kaya ng mga action ay tungkol lamang sa mga action ginawa ni Sara nung siya ay Vice President na. So hindi nakasama dyan yung hindi pa sa Vice President. Hindi nga naman binanggit ito sa reklamo, pero inakyat yung reklamo. O sabi ni Attorney Michael Pua, na abogado ni Sara Duterte, ay ganito, naka-attach ba yung salins ni Sara nung nagreklamo sila? Wala. Kung ganon, kaya nasabi ni Vice President natin na fishing expedition, naging isda kayo sa dagat na hindi nyo mahagilap kung saan ang isda. Yung nangyari because wala kang inattach, so ano ngayon naging basihan mo nung ginawa mo ang iyong aligasyon? O yan, matinding tanong. May double standard. Pero kasi kung kay BBM ka, magreklamo kahit kompleto ay hindi ginagamit. Hindi pinapasa ang reklamo. Kaya yan po ang katwiran ni Sara kung bakit siya nagreklamo. O ito, tingnan natin ha. Ito rin binalita na rito sa Rappler. Tingnan natin ang balita, yung title lang ng Rappler. Ayan. Sara Duterte slams House double standards. Cites Marcos impeachment dismissal. O bakit nyo i-dismiss kay BBM? O, sabi pa nga ni Atty. Luke Espiritu, dapat inaprubahan yun kasi double standard. Eh kung ipinasa nyo lamang kay Sara, dapat pinasa nyo rin kay BBM. So ganun lang po kasimple. Ano pa ba ibang gagawin natin? Ganun lang po. Ha? So mag-shout out na lang ako. Laos pa lang DDS. DDS to. 140 lang ang views. 140 lang nakikita mo. Saan ka ba nanonood? Ano po, mahigit na po ako halos 500 na po. Piscatche, dapat may resibo ka na magnakas. Meron po mga mali-malita, yan ang resibo. Napakaraming malita. May 18 Marines pa. O mayroon pang double standard. Ha? Sa Marines, iniimbestigahan. Ang mga testigo sa Marines, iniimbestigahan. Pero yung si Madriaga na wala man lang ebidensya, ginagamit pa testigo sa impeachment at tinanggap pa ni Remulla ang reklamo niya sa ombudsman na wala man lang ebidensya. Grabe kayo. Grabing double standard, di ba? Celso Marpe, DDS yak! BBM ka, yak! Kamatan ka, yak! Okay. Ito naman, isang bubo na congressman, si Paulo, ano pangalan nito si Ortega na to? Si Paulo Ortega de Pep, sabi niya,
How can Filipinos trust a vice president left alone one eyeing the presidency in 2028 if she cannot explain corruption issues that have been hounding her for years? Napakabubo naman ito sa English. Double standard din kayo. Dapat kinasuhan to. In-expose ito ni Lacson sa kanyang privilege speech. Oh, ngayon, bakit ko nasabi na bobo? Ini-explain ba yung ano? How can you explain if she cannot explain corruption issues? Are you explaining the issues? Bubo ka. You do not explain on the issues. Napakabubo mo. Ang explain mo lang, hindi ka may akusasyon kay Inday, Sara. Ano explain sa akusasyon? Ang mag-explain ay yung umaakusa para ipakita nilang ebidensya nila. Napakabubo mo, Paulo Ortega. Mga taga LA, laon yun. Huwag nyo na ibuto ulit ito. Putang ina, bubo nito. Tumataba lang ito sa pagkain ng pera ng bayan. Oh, yan, hanggang dyan lang tayo. Hindi ko po binibenta dignidad ko, Jello Marpa. Ikaw, Jello Marpa, ang bobo. Hindi ko po binibenta dignidad ko. Tama, si Duterte dito. Mga putang ina kayo. Rolando Catedrilla, laban lang attorney para sa bayan. Watching here in Melbourne, Australia. Sige, isusumbong ko sila kay Alex Catedrilla. Leo Gomora, mas sa Senado, hindi sa bayan. Watching here in Melbourne, Australia. Leo Gomora, mas sa Senado, hindi imbestigan dahil hindi kapanipaniwala. Ay, naniwala ka sa kwento ni Beng Lacson? Kabubo sa'yo. Ibig sabihin po, naniniwala kayo kay BBM na kawatan. Ganun na po kasimple yan. Pasatse, you're not worth... bakit huwag ka na umalis ka na kung I'm not worth watching? Ba't pinipilit ba kita? Tili, da Valenzuela, saan na yung blood di Saramaw? Ay, anong blood? Ikaw naman, bubo ka kasi. Hindi mo tinitingnan ang mga double standard, mga issue. Anti-Duterte lang talaga kayo, kaya ganun lang talaga, di ba, Jello Marta? Anti-Duterte ka lang talaga. You are looking at a person, but not the issues, and not the law, and not the truth. Hindi po yun, fake amarins. Inimbento lang yan, gumagawa lang ng kwento si Remulla, si Lacson, na gumagawa ng kwento. Grabe kayo. Jello Marpa, yaks. Siguro ang gagawin ko na lang, yung mga ito na bubo, i-ban ko na lang, ha? Ban. Alam mo bakit ako magbaban ngayon? Kasi ganito po. Tinanggal po ng Facebook 2 beses ang aking Facebook account. So dahil ito sa mga nagre-report, okay? Ay ban. Ito, yung mga bubo, iba natin. Ban. Yung mga bubo, iba natin dito. Sino pang ibang ibaban natin dito ng mga bubo? Mga Marcos trolls pa eh. Mga Marcos troll, ibaban ko. Okay, si Marlon Aparici. Attorney, muli ako lalapit sa'yo. Sige lang, pag may pera ako, nabasa ko na message mo. Tapos, Bakli Marivic, bayaran naman yan talaga si Ortega. Okay, talagang ganun yan eh. Tapos Dabalin na saan may yung blood ni Saramaw? Wala ka. Banda user. Ngayon, baban ko na ha. Kasi ni-mass report ako, tinanggalan ako ng Facebook. Disconnect ng Facebook ang aking account. Tapos, sino pa? Nancy, ang dami mong satsat, papuntahin nyo si Inday. Ban! Sige, ban! Sino pa iba? Si Lisa Huyad. Anong gusto mo? Huwag papanagutin ng mga tiwali. Ay! Kung wala ka man bilib sa akin, ban! Yon. Bobby Cortez, good morning. Senator Toto Kasing. Baby Demethion. Magsalita sa itin marin sa tauhan ni ko. Wala na kasi kampi mga kong. Okay. Tapos Helen Bagyo. O kinada. Amen. Mga
walang awa sa taong Pilipino. Melvin, napakadaldal lang para sa Diyos. Ban! Ayan. Mga troll kasi kayo, kay babaan ko na. Tapos sino pa? Uy, bakit hindi pa ito naban? Ban! Sino pa ibang baba natin? Joy Emano, Inamno. Dok, ang itsura daw putay, manahimik ka na lang, binayaran ka rin. Ito bastos ka, putay. Ang putay kasi sa Ilonggo yan eh. Sa Tagalog, puke. Ayan, bastos ka. Sabihin mo sa pagong yan. Sino si Orlando Marina? Hindi, wala ka. Sinong pagong ba sinasabi mo? RJ Barceres, puta hindi kita mapana kasi nasa Facebook ka. Versatile Matt, good morning from UA, Philippines. Helen Baguio. Sino pa? Eduardo Cabridilla, fake news, ban. Yung mga troll kayo para hindi na kayo kumita. Sabi ni Otot mo kalbo, camping ka ni Sara Lostay, ban. Sino pa iba? Hindi ka rin manalo sa pagtakbo sa masamang ugali mo, ban. Hi, Andre Guico, watching from Singapore. Raymond Dibucas, Bing Liwag, ikulong na yung Luis Strong Mandarambong. Okay, sino pa? Okay, yung iba, marami na akong binana. Dami-dami, puro mga kwan yun, mga troll ni May BBM. Leopilia Gogo, maraming trolls katuto. Kaya nga, binan ko na eh. Manshi Ignacio, thank you for your guts. I believe in you, sir. Salamat po. Marlon Aparici, sino pang iba? Bakli Marivic, huwag nyo iban, sir, para makita nila ang pagmumura. Naban ko na eh. Lord na kadidrilya. Kasi, naban ako sa Facebook eh. Na disconnect. So wala akong ibang naisip kundi ito mga ito minus-report ako. Hello, attorney from Japan. So friend with grateful heart. Okay, hanggang dyan lang muna siguro tayo. Backliman, shout out. Marlon Paretsi, mine. Sino pa? Ingit na sila sa akin. O sige, magandang umaga po sa lahat. Paki-like lang po para makabalik kayo.